Hi everyone, so sa ngayon tinan natin kung ano mensahe ng Panginoon para sa ating lahat. We have this one, our gateway. We also have the more in either way. We have the stop. And we have the wow. Gusto sabihin ng Panginoon na may mga bagay na ini-stop niya mangyari para maiwasan ng aksidente. At saka bilhin din ng Panginoon with the more in either way. If ever somebody is not satisfied, gusto ng Panginoon na huwag kang maging greedy. Okay? You need to learn how to be thankful of whatever you have as of now. Kasi minsan sa paghangat natin ng more, kaya maraming nawawala sa atin. I feel na may energy na naiiyak. Okay, hugs to you. So we have the 10. In either way, we also have the faith. In either way, and we got this. Okay? So gusto sabihin ng Panginoon, dahil sa paghahangad mo ng kung ano man, minsan nangyari nito is nakakalimutan mo yung blessing na meron ka at minsan nawawalan ka na rin ng faith sa kakatingin mo sa mga bagay na wala ka. At gusto sabihin ng Panginoon na minsan may mga bagay na hindi talaga para sa'yo, kaya iniiwas ang Panginoon yun. And may mga lakad din na ini-stop niya with our gateway here. Kasi ayaw ni God na may mangyaring masama sa'yo. I feel na naiyak ka kasi minsan frustrated ka sa mga bagay na hindi natutuloy. Maybe this is your closure para maintindihan mo. I know that you don't understand as of this time, pero pag lumipas ang panahon, someday maintindihan mo rin yung Panginoon. Always remember na don't rely too much on your own understanding. Kasi yung Panginoon, iba yung kanyang perspective compared to our perspective. Iba yung nasa isip natin compared sa kanyang mga plano for us. Remember that God does have plans for us. At dapat irespeto rin natin na may mga bagay na para sa atin. May mga bagay na hindi para sa atin. At saka, to be honest, iwasan natin talaga yung greed. Kasi yung greed yung makasira minsan sa ating buhay. I remember yung mga documentaries about sa mga mayayaman na dahil nasobrahan ng greed, naghabol sa certain mga investment na scam pala. So, dumami yung kanilang bayarin at yung iba sa kanila ay naging mahirap. So, yun yung gusto sabihin ng Panginoon na if now you're stable, maganda yung nangyari sa iyong buhay, wag ka na mag-asam ng mataas pa. Kasi mamaya sa pag-asam mo pa na mataas, yun yung magdulot sa iyo ng downfall. So, learn to be content on whatever you currently have as of this time. So anyway, that's it guys, and God bless all of you.